Tingin tayo, tingin. Use natin yan ha. Guys, huwag kayo masyado maingay. Abaw na daw, abaw. Video mo nga. Video ko po. Mag-replanting din naman kayo, oh. Natin ito ha. Maghawak naman kayo ng halaman, oh. Naka-live ka na? At kasalukuyan na pong isinasagawa ang tree growing activity dito po naman sa Barangay Tabigi sa bayan ng Buwak. Ito po ay kaalinsabay pa rin ng pagdiriwang ng Buwak Quadricentennial. Auto yun. Mag-auto na yun. At nagsimula na nga po ang tree growing activity dito naman po sa Barangay Tabigi sa bayan ng Buwak, kung saan ay ito po ay dinaluhan at pinangunahan ng mga bumubuo sa Apo Mandin o sa Alpha Pi Omega Mandin dito po sa lalawigan ng Marinduque. Ito po ay bilang pakikiisa pa rin sa pagdiriwang nga po ng Buwak Quadricentennial. Ito po ay nagumpisa sa pamamagitan ng coastal cleanup sa may bahagi ng Barangay Laylay, Barangay Balaring, Barangay Ihatob. At pagkatapos po ng kanilang coastal cleanup ay nagtungo naman po dito ang grupo sa bahaging ito ng Barangay Tabigi upang magtanim naman po ng humigit o tinataya na nasa 400 puno ng nara. Ito po ay, kung makikita nyo po yung lugar na ito po yung ilog, yung likod, yung nasa harapan natin ngayon habang tayo po ay umiere, ay yan po yung ilog, ano po, tapos ay nandito po yung wall. Nakita rin natin doon sa bahaging yon, yun yung nasira nung nakaraang bagyo, ano. Tapos dito po, ito na tinaniman na po nila dito sa may area na ito. So nakikita natin, nakatanim na po yung puno ng nara. Ito po, nasa 400 puno ng nara daw po ito, ano, yung tinanim po nila dito sa area. At ito nga po ay pinangunahan ng Apo Mandin, ano po, o ng Alpha Pi Omega Mandin. Ating kakapanayamin, hindi pa lamang natin nakikita si Mr. Joben Lilies, ang Pangulo ng Apo Mandin, pero kasama po natin ang PNP. Magtungo lamang tayo dun sa may bahaging yon. Kapanayamin natin yung PNP dahil isa po ang PNP sa sumama at nakiisa sa gawaing ito. So tayo po ay hihingi ng kanilang si Sir sa PNP. Yan si Sir. Para si Sir na lang, ito si Sir. Ito ba ang pangalan mo dyan? Romar? Yan, si Sir Romar Genovania.
Magandang araw po. Tayo po ay live ngayon sa Marinduque News Network at isa po ang Philippine National Police sa nakiisa sa gawaing ito ng Alpha Pi Omega at kung saan ay nakipagtulungan po ang Apo Mandin sa Buwak LGU para naman po sa ginagawa at kasalukuyang ngayong ginagawa na Buwak Quadricentennial. Ano po ang inyong mensahe at bakit patuloy na nakikiisa ang PNP sa mga ganitong gawain? Ayan, una po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kami po ay lubos na nagagalak sapagkat ay napakarami pong dumalo dito po sa atin pong programa ngayon pong umaga dito sa Buwak Marinduque. Ano po. So, kaisa po ang PNP sa pangangalaga ng kalikasan sapagkat po ay isa po sa core values po ng PNP. Yung isa po ay yung bukod po sa maka-Diyos, maka-tao, tayo rin po ang PNP po ay makakalikasan. Tayo tumutulong para yung pong ating mga kalamidad ay maiwasan tulad po ng mga pagbaha. Ano po? Yung pong ating mga gawain, isa po sa gawain ng mga kapulisan. Kayo po ay saan nga ni naka-assign at anong designation nyo po? Actually, sir, ako po ay naka-assign sa Santa Cruz Municipal Police Station and nandito po ako for sa aking representative po ako ng talaga sa member po ako ng Alpha Pi Omega. Ako po ay isa Ano pong position nyo sa APO? Ako po isa sa official as Vice President for External Affairs po, sir. So tama-tama pala na kayo talaga ang nakakapanayam natin dito sa gawain na ito. So, paano nabuo o yung nagkaroon kayo ng konsepto ng pagtatanim dito sa Barangay Tabigi at bakit Barangay Tabigi ang napili ng inyong samahan o ng Apo Mandin na siyang pagtanimnan nitong mga nara na ito? Ito po ang napili ng amin pong organisasyon sapagkat kami po ay nakipag-coordinate sa LGU and then ito po yung kanilang lupa na ibinigay sa amin na pwede kaming magtanim dito. Actually, last week ay meron din po kami dito yung isa po ito sa parte din po ng ambagan para sa puso ng kalikasan. Ano po? So ito po ay ikapito na na gawain ng Alpha Pi Omega kasama po ang ambagan at and then po sa ang IBP Marinduque sa pangunguna po ni Attorney IB Rio Floredo po. Okay. So maraming salamat po. Baka may mga nais po kayong pasalamatan o mga grupo na lalo-lalo na yung mga grupo na nakiisa dito sa napakahalagang gawain itong pangkalikasan. Ayan, so nagpapasalamat po kami sa mga dumalo at sumuporta sa amin pong programa ngayon. Isa po ang ang kapulisan ng Marinduque, Mobile Force Platoon ng Provincial Police Office, ang LTO po nandito po kasama po natin at ang mga department heads. Yes po, ang Highway Patrol Group ng rin po ng probinsya at ang mga barangay officials and then po so sa lahat po ng mga volunteers tulad din po ng mga 4-piece members. Ano po? At then ito pong ating pinapasalamatan ko rin po ang pagdalo lalo ng aking mga brothers and sis sa Alpha Pi Omega at binabati ko rin po ng advance happy anniversary ang aking kapatiran sa APO. Ayan po. Maraming salamat po Sir Romar Henovanya, ang Vice President for External Affairs ng Apo Mandin at isa ring miyembro ng Philippine National Police. Alright, at patuloy po ang ating ginagawang coverage dito nga po sa tree growing activity dito sa may Barangay Tabigi, bayan ng Buwak at ang atin pong isa lamang po ito sa mga tampok na gawain sa pagdiriwang nga po ng Buwak Quadricentennial. Mamaya po ay magkakaroon din ng Jam with Nature dyan po sa may bahagi naman ng Buwak Expo. Nandyan po ang ating kung saan nung nakaraang araw noong Desyembre 1 ay formal nga pong binuksan ang Buwak Trade Fair. So hanggang gabi alas 2 daw po ng madaling araw hanggang alas 2 sa madaling araw ay pwede po kayong
kumain, pwede po kayong uminom, at pwede po kayong makabili ng mga lokal na produkto diyan po sa trade fair sa may bahagi naman po ng Buwak Expo. At atin pong iikutin ang ilan sa mga naitanim na na mga puno ng nara dito po sa may Barangay Tabigi. Ito po nakita natin, ito naitanim na yung ilan, at dito rin po sa may bahaging ito, ito kakapanamin natin dahil kasama natin sa Department of Trade and Industry. Ito si Ma'am. Kayo po ay representative sa Buwak LGU or sa ito kasama natin sa Buwak LGU, at isa ring napakahusay sa larangan ng paglilingkod sa lingkurang bayan. Ano nga ni po ang pangalan mo? Magpakilala po kayo sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa lahat. Mila Grace Gutierrez po from Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office po ng LGU Buwak. Ang gawain pong ito sa pakipagtulungan ng Apo Mandin bilang siyang organizing group po dito ay kaalinsabay po nito ay ang pagdiriwang naman natin ng ika-4 na raang taong muling pagkakatatag ng Bayan ng Buwak. Bakit kaya ang gawain ito ay isa sa mga highlight o tampok sa ating Buwak Quadricentennial? Naniniwala po kasi ang pamahalaang Bayan ng Buwak na panahon na para pangalagaan natin yung kalikasan. So, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na nitong nakalipas na buwan, dumaan po yung matinding bagyo sa ating bayan. So, marami po yung naapektuhan. So, dapat po tuloy-tuloy talaga yung pagtatanim natin. Hindi dapat matigil ng isang beses ang pagtatanim. So, yun talaga yung pinopromote ng LGU Buwak. Kasama po yung opisina namin, yung MDRRMO, kasi isa po ang tree planting para ma-prevent natin, prevention and mitigation ng mga disaster. So napakagandang pagkakataon po na ito dahil nga po isa sa mga itong lugar na ito yung nakita natin na nagkaroon ng pinsalan nitong nakalipas na bagyo, kaya napakagandang area ito para sa ganitong pagtatanim. Ano kaya ang nais ipahatid na mensahe ng ating mahal na mayora para sa gawaing ito ngayong araw? Sa ngalan po ni Mayor Army Carion, unang-una nagpapasalamat po kami sa lahat na nakilahok sa gawain na to. Naramdaman po ng pamahalaang bayan na hindi lang kami nag-iisa sa gusto namin na mangyari ng pangalagaan ng kalikasan. So tuwang-tuwa si Mayor dahil from day 1 po sinusuportahan po ng lahat yung mga activities na inihanda namin for the Buwak Quadricentennial. At siguro ipagkakataon din ito para muli nating imbitahan ang ating mga kababayan sa mga nakalinya pang gawain hanggang sa darating na Disyembre 8. Yes, so tulad nga po na sinabi mo kanina, mamaya po ay meron tayong Jam with the Nature sa Buwak Expo, at bukas po gaganapin naman ang Barangay Night. Yun po yung gabi ng mga barangay, so magtitipon-tipon po ang lahat ng mga 61 barangay sa Buwak Expo rin po gaganapin. Then tomorrow po, tomorrow is sa ating, meron tayong I Love Buwak TikTok vlogging competition awarding sa Casa Real. Then on Tuesday, ito na yung kasalang bayan. So maramihang ikakasal. Ito po yung libreng inihandog din ng pamahalaang bayan para dun sa mga nagsasama na wala pang kasal. Then magkakaroon din po tayo on December 7, ito yung isa sa grand activity namin, yung float parade. Then on December 8, yung Gawad Buwakenyo nagaganapin naman sa Marinduque State College. Alright, napaka-konkretong impormasyon ang inihatid sa inyo ng kinatawan mula naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At maraming salamat po ma'am sa pagpatuloy na pagpapalakas at pagpapaigting ng pangangalaga sa ating kalikasan. At yes, thank you rin Marinduque News Network dahil lagi namin kayo nakikita na kasama namin sa lahat ng activities ng LGU Buwak. Thank you very much.
karangalan po namin sapagkat ang Marinduque News Network po ang official media partner ng Buwak LGU, partikular ng Buwak Quadricentennial, para maihatid po namin sa inyo ang lahat ng mga aktibidades na nakaline up nga po sa ika-400 taong muling pagkakatatag ng kanilang munisipalidad. Thank you so much po. At tayo ay hingi lamang, nagkakaroon na sila ng picture taking doon, pero hingi tayo ng isa pang puno, baka meron pa para maipakita natin sa inyo. Kukunin natin ito, sana meron pa tayo dahil tayo mismo ang magtatanim. Kung wala pang slot dito, nakita nyo po itong mga area na ito, naitanim na po yan, sama kita doon sa picture. Pero more than that, baka wala pang, baka may kulang pa at kailangan pang itanumnan. Kaya naman atin po itong tatamnan sa ating bahagi mula sa Marinduque News at sa Philippine Information Agency. Kaya lang ay puno na, naitanim na nila lahat. Mabuti naman, ang pinakamaganda lang dito, sana ay kanilang mapangalagaan. Ayan meron pa dito, tatanim tayo, papakita natin. Ito po ay puno ng nara at ayon nga po kay Mr. Joben Malaban na Lilies ay humigit nasa 400 po ang bilang ng mga nara. Sapagkat ito po ay may nakalipas na po kasi, meron na po nakita natin doon, nakapag-umpisa na po sila nakalipas na araw, pero ito ay parang pangalawa na po ata o pangatlo na. So mahalaga na magpatuloy para naman sa mga darating na araw makita natin yung pagyabong. At pag yumabong po ito, malaking tulong po talaga ito para sa ating inang kalikasan. So sa pagtulungan po ng ating mahal na kaibigan mula naman sa Department of Trade and Industry, na ngayon ko lang nalaman nakabahagi pala ng APO. Napakasipag din ho nito. Atin pong tinutulungan kita sa paghukay. Siya na ang naghukay. At sa kay mama mula sa mula sa MDRRMO. So ito po itatanim natin at atin po itong muling babalikan sa mga susunod na mga araw para naman yan ho. Aalisin pala muna yung yung plastic. Lahat talaga dapat inaalis, lalo na yung mga plastic. Tinatanggal talaga ang mga plastic sa buhay. Alright, so yan po, tinutulungan na kita para maitanim natin ito dito. Maraming salamat. Yan. So, lagyan na natin ng yan. Sana po ay ito'y lahat ay mabuhay. Nandiyan naman po ang barangay. Nakita natin si Kapitan. Hinga natin siya ng mensahe. Para sila naman, ito'y responsibilidad naman ng mga nasa barangay na sila po naman ang mga laga at mag-ingat nito para ito po ay lumaki. At magamit nga po, picturean mo naman ako, sir. Yan, picture pala kita kay sir. Yan, harap kita, sir, para katay nasa balita mamaya. Yan. Thank you po sa ating magigiting. Sir, baka may gusto kang pasalamatan at mensahe para sa ating mga kababayan para sa tuloy-tuloy na pag-iingat ng ating inang kalikasan. Lang po, papagpalang araw po sa lahat. Ito pong ating ginagawa ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. So, ilang po, magpatuloy po tayo sa mga ganitong gawain, hindi lang po sa pagtatanim. Kanina pong umaga, yung coastal cleanup man, tabindagat naman. So, from bundok hanggang sa karagatan, pangalagaan po natin ating kalikasan. Hindi lamang po, salamat. Salamat po, sir, mula sa DTI at mula po sa APO Mandin. Okay, so picture kita dito po. Yan po ang aking hindi ko makakalimutan, malapit sa may puno. Yan, dapat nagtanim din kayo. Yan. So, sa mga nanonood po sa ating live feed, meron po akong aiwan dito na isang puno na tinulong sa akin, kung saan ay tinulungan ako ni Sir. Okay? Yan. Tapos na, ito pala kita kay official photographer. Yan. Alright, we're good. So, punta tayo doon. Salamat po, sir. Punta tayo doon. Consumer Division po kayo, Ayan. Mula po sa DTI. Punta tayo doon. Mag-interview tayo ng kabataan. Kasi pakita natin marami. Yan. Yan, punta tayo dito. Marami na, John Paul Musnit. Wala, pero hindi ko nakita. Municipal Social and Welfare Development Office. Ito, mula naman sa Comelec, Buwak, may tanim na rin. Ito, market operation. Yan, nakita tayo medyo challenging lamang ho yung lugar.
Ito, mag-interview kita. Ay, nagtanim na sila. Kay Mayor pala. Hi, Mayor, pakita natin. Manonood dyan si Mayor. Ito yung, bagamat wala si Mayora ngayon dahil napakarami ho niyang mga gawain. Alam niyo po, ay tuloy-tuloy ho kasi yung mga aktibidades natin dito sa Bayan ng Buwak. Ito yung puno para kay Mayor Army de la Cruz Carrion, ang ating quadricentennial mayor, kung saan ay kinatawan nga po ng ating mahal na kaibigan mula naman sa MDRRMO. So, yan Mayora, ang inyo pong puno para sa bayan. Yan. So, ito nakikita natin dito, yung mag-interview tayo ng mga taga-Apo man din ng mga kabataan para tara. Guys, punta kayo dito. Si China. Mag-interview tayo ng isang kabataan para dito. Kabataan mula sa Apo man din o yung isa mula sa Apo. Ay, hindi, chartering group ba ito? MSC, para dito kayo. Tara kayong dalawa dito. Yan. Yan. So, ito. Tara, kayong dalawa. Kayong dalawa. Sige na. Go. Nahiya. O, isang grupo mula sa kabataan. Sorry na. Tara na. So, ito. Oh, yan. So, kapiling natin ang dalawang kinatawan. Napakapogit, napakaganda. Oh. Dini kayo sa kabila. Yung isa dini sa kabila para mas maganda ang ating plugging. Alright. So, sila po ay mga kinatawan mula naman sa Apo MSC Petitioning Chapter. Tama ba ako? Okay, so tama ako. So sila ang lagi nating mga nakikita at ang mga nakakasalamuha sa mga mahalagang gampani naman ng Apo Mandin. So kapiling natin si Mr. Glenn Cedric po. Glenn Cedric Reblesa. Ito, nakita natin isa ka rin sa tagapagsulong ng mga gawaing pangkabataan dahil ikaw sa Ginoong Buwak, at ang gawain nga po na ito ay kasabay nga po naman ng pagdiriwang ng Buwak Quadricentennial. So sa tamang-tama. So bakit importante na mahalaga ang partisipasyon o pakilahok ng mga kabataan sa mga itong gawaing pangkalikasan? Okay. So magandang umaga po. So ito naman po is kasama rin po sa aming 3 cardinal principles ng Alpha Phi Omega, which is leadership, friendship, and service. So we envision Alpha Phi Omega to be the leading international service organization committed to the development of world-class membership that cares for the quality of life. So ito po is kasama po sa 3 cardinal principles ng APO upang isang maging leader, maging kaibigan, at magtaguyod ng kalikasan, kasama yan sa fourfold program of service ng Alpha Phi Omega. Ang galing mo sumagot parang handang-handa ka para sa ating panayam ngayon parang ready sa mga patimpalak pang pagwapuhan. Oo, so ito, punta naman tayo dito kay Miss China, Princess China La Rosa, na isa rin sa mga lagi nating nakikita nga na isa sa mga mukha na nakikita natin na tumutulong at nakikiisa at nagtataguyod ng mga gawain ng Apo. So, kagaya nung tanong ko kay Glenn Cedric, mahalaga ang partisipasyon ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga ganitong gawain. Ikaw ay patuloy na nagsusulong. I understand, kakabalik mo lamang dito sa lalawigan at talagang humabol ka para sa gawain ito. Pero ano ang mensahe mo na naisipaabot bilang miyembro ng Apo MSC Petitioning Chapter na sa mga kabataan na patuloy na mag-ingat sa kalikasan? Ayun. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, nagpapasalamat po muna ako sa mga barangay officials at syempre po sa mga kasama namin dito, like PNP at syempre of course po sa Marinduque State College na residente po ng Alpha Phi Omega. So, ang mensahe ko po sa community is patuloy lang po tayo magserbisyo sa ating kalikasan kasi tayo rin naman po makikinabang nito sa darating na panahon para sa future naman po natin ito. So, may motto nga po ang Apo na gawing bisyo ang serbisyo. Kaya po, wag po tayong manatili po tayong magserbisyo sa ating kalikasan, hindi lang po sa ating kalikasan.
at sa ating bayan na rin po. Thank you po. Winning answer. Nakabahan. But may NI thank you mabait sa dulo. And I thank you. Mga winning answer ng mga beauty queen. Yan. So balik tayo kay Glenn Cedric. Minsan kasi pag sinabing apo ang parang connotation, parang ay yan ay sakit ng lipunan. Parang ganyan dahil sila ay laging sila ay laging laman dahil sa mga away, 'di ba? Parang grupo, banggaan ng iba't ibang grupo. Parang 'yan ang connotation kapag sinabing apo. Pero sabi nga ni Kuya Joven kanina, iba na ang apo ngayon. Siguro magandang pagkakataon ito. Dahil ang apo ngayon hindi na kagaya dati. Ang apo ngayon nakikita natin patuloy na tumutulong sa pagpapayabong ng komunidad. Siguro kunin natin ang pagkakataong ito na imbitahan ang ating mga kapwa kabataan na kung yung mga interesado na mag-join sa inyong grupo, ikaw na ang mag-engganyo sa kanila at magpatotoo na hindi totoo yung bali-balita na yung grupo ninyo ay nagiging isa sa nagpapagulo sa komunidad. Okay, para sa akin, para sa mga interesadong sumali at pumasok sa aming organisasyon. So, ang masasabi ko lang sa inyo, dito ninyo matututunan ang disiplina, ang tinatawag nating paggalang, kasama yan sa 5 duties and obligations ng Alpha Phi Omega. So, respect senior brothers and sisters. So, hindi ko kayang-kaya kong patunayan sa inyo na ang fraternity pinasukan ninyo ay hindi kagaya ng pinagbabawal sa inyo ng mga magulang ninyo. You know why? Dahil dito sa Alpha Phi Omega, dito ninyo matututunan kung paano ba maging isang leader, maging kaibigan, at mag-render ng service sa komunidad. Na alam ko namang makakatulong ito sa atin, hindi lang sa pamilya nyo, sa kolehiyo, makakatulong din kami sa pagyabong at pagpapatunay na ang sarili ninyo ay meron pang ibubuga. Dahil lahat ng mga mapapagdaanan ninyo dito sa pag-pledgeship ng Apo ay mai-apply nyo rin sa buhay ninyo. Hindi lang sa buhay nyo, for your future profession, especially kapag papasok kayo sa uniform personnel. So, lahat ng matututunan ninyo sa Apo ay mai-adapt ninyo at mai-apply sa sarili nyo. Yun lang po ang para sa akin at pahabol din po ang fraternity pong ito. Ito po ay isa sa prestihiyosong fraternity na accredited ng Marinduque State College. So, kami lang po ang recognized na Marinduque State College na fraternity and sorority. Yun lang po. Thank you. True enough at kumbaga yung totoong brotherhood and sisterhood matatagpuan nyo po sa Apo o sa Alpha Phi Omega. Dahil true enough, parang every month meron po talaga kayong mga activity at palagi tayong iniimbitahan na makibahagi sa kanilang gawain. So muli, yan po si Mr. Glenn Cedric Reblesa mula sa Apo MSC Petitioning Chapter, gayon din si Miss Princess China La Rosa sa Apo MSC Petitioning Chapter. At iikot lamang natin yung ating camera dahil nakita natin yung mga kabataan din. We must be proud sa organization ninyo dahil tinitingala at sabi nga ni Glenn Cedric, ang isang organisasyon ninyo ay tinuturing na prestihiyoso at kinikilala hindi lamang sa lalawigan bagkos ay sa buong bansa at sa buong mundo. At muli po yan po ang katatapos lamang na okay na po. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay? At yan po ang ating live coverage sa ginawa nga po na tree growing activity sa bahaging ito ng Barangay Tabigi kung saan ang Apo Mandin ang naging organizing group para po sa napakamatagumpay na gawain na ito. Isa sa mga tampok na gawain naman sa pagdiriwang pa rin ng Buwak Quadricentennial o ng ika-400 taong muling pagkakatatag ng Bayan ng Buwak. Muli atin pong pinasasalamatan ang Apo Mandin sa kanilang presidente Mr. Jobin Malabana Lilies at ang Philippine National Police, ang Highway Patrol Group, nakita natin si Sir kanina, nasaan ang ating kapitan ng Barangay Tabigi? Parang hindi ko nakita ang barangay kapitan ng Barangay Tabigi. Sana ay nakapanayam natin siya kanina. Ikaw po. May session pala, may session. So at ang MSC Petitioning Apo Petitioning Chapter, nandyan sila.
At the same time ay ang Buwak LGU sa pangunguna ng ating Quadricentennial Mayor Army de la Cruz Carrion. Gayon din ang grupo ng LTO, nandun ng LTO, mga Land Transportation Office, ang DTI at ang iba pa po na hindi natin nabanggit. Maraming salamat po doon sa mga nakiisa dito po sa gawaing ito. At sa amin pong grupo sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency Marinduque, sa Philippine Information Agency Mima Ropa, sa bahagi po ng aming mga kasama dito ang tumayong floor director namin si Mr. Santino Torrena para maging maayos po aming live coverage, ang aming videographer na si Mr. Abodi Magdalita, ang aming production assistant na sina Arnold Saporna at Jonas, ano nga ang apelido mo, Jonas? Losterio, at ang aming creative na si Eman Asperas, at ang aming assistant director si Mr. Jopet Lumagbas, ang managing director namin si Mr. Adrian Rosales. Manatili po kayo nakatutok sa Marinduque News Network para sa iba pang mga kaganapang may kaugnayan sa pagdiriwang ng Buwak Quadricentennial. Muli po ako naman, Romeo Mataak Jr., nagbabalita para sa sentro ng Pilipinas.